Limang bagong sasakyan na kararating lang sa Pilipinas ay talaga namang mas magugustuhan ng marami dahil matipid, matibay, malakas na klase at may kasamang mga modernong specs and features. Ang mga bagong sasakyan na ito ay ginawang mas ligtas at komportable ngayon para sa iyong pang-araw-araw na gamit. Ang kabuong detalye at nilalaman kasama ng presyo nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, Suzuki Dzire Hybrid. Isang murang sedan ngayon na ginawa ng Japanese brand automaker na napupuno ng marami at mas modernong gamit. Ang Suzuki Dzire ay isa sa pinakamatipid na modelo rin ng brand na Suzuki dahil kaya nitong umubos ng 1 litro ng gasolina sa layo ng 26 km per liter. Sa bagong update na Suzuki Dzire 2025 model, talaga namang mas ginawang patok sa dami ng makabagong katangian ng modelong ito sa halagang mas abot kayang presyo. Itong 2025 Dzire ay mayroong 9-inch touchscreen display at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Maraming mga safety features gaya ng 6 na airbags sa loob. May electronic stability program na nagpapanatili ng control, balance at magandang maneuverability nitong sasakyan na sinamahan pa ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist para sa dagdag na suporta sa mga biglaang preno at mas mapalakas na rin ang brake power nito. Nilagyan rin itong modelo ng hill hold control na tumutulong para hindi umatras ang kotse kapag umaakyat sa matatarik na kalsada. Nilagyan rin ito ng rear parking sensor na may kasama pang backup camera para sa madaling pagpaparada lalo na sa masisikip na parkingan. Itong 2025 Dzire ay may matibay ring body structure na gumagamit ng reinforcement based sa global NCAP ratings na kung saan binalanse nito ang porma, magandang aerodynamic, flexibility at matatag na pagkakahubog ng mga body panels nito. Nakakuha rin itong bagong Dzire ng 5-star global NCAP rating na isang mataas na marka para sa mga safety protection ng mga occupants sa ginawang test dito. At isa pa, ang modelong ito ngayon ay hindi lang gumagamit ng isang 1.2 liter 3-cylinder engine na Z12E. Ito ay sinamahan din ng 12-volt mild hybrid system na nagbibigay naman sa modelong ito ng dagdag na lakas at magandang performance kasama ang fuel efficiency. Nilagyan rin ito ng auto start and stop para makatipid palalo sa gasolina sa mga city driving. Ang hybrid system nito ay tumutulong sa smoother acceleration at mas tahimik na pagpapaandar ng makina nito. Kaya naman hindi lang naging eco-friendly itong Suzuki Dzire 2025 model, ay mas tumipid rin ang konsumo nito na umaabot ngayon mula 26 km per liter hanggang sa 28 km per liter. Mas convenient na rin ang gamit sa interior cabin dahil may mga nakakalat na USB Type-A and Type-C port sa harap at sa likod ng mga upuan na pwedeng pagsaksakan o pag-charge ng mga gadget. May ground clearance itong Dzire na 145mm na hindi masyadong mababa kaya pwede rin sa medyo irregular na kalsada. Ang turning radius nito kung mag-U-turn ka ay nasa 4.8 meters at may fuel tank capacity ito na 37 liters. Dahil sa hybrid system nito ay mas tumipid talaga ang modelong ito sa gasolina kasama ang stop and go na traffic auto start system nito. Ang exterior na disenyo naman ay nilagyan pa rin ng signature na design ng brand kahit na niredesign ng front fascia na mas naging moderno. May mga chrome accent grille at multi-light LED headlamps kasama ang LED rear combination lamps nito para sa magandang visibility. Available ngayon ang 2025 Dzire sa iba't ibang kulay depende sa variant gaya ng white pearl, color blue, magma gray at galant red. Nagkakahalaga lang ito ngayon sa bansa mula 920,000 hanggang 998,000 pesos. Number 4, New Mitsubishi Destinator ay opisyal lang inilabas sa Pilipinas ngayong buwan. Ang modelong ito ay isa sa mga bagong 7-seater car SUV ng Mitsubishi na may bagong exterior design, mga modern interior tech features at mga bagong safety and security. Bukod sa nangungunang bentahe na Mitsubishi Expander ng brand, hindi rin malabong maging number 1 ang modelong ito kung naghanap ang iba ng mas bago at mas advanced kumpara sa Expander. Gaya ng pagkakaroon nito ng mas malaking infotainment screen na 12.3
13-inch na may Smart Link at display audio touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto. Bukod pa dyan, nilagyan rin ito ng panoramic sunroof. May malaking bubong na pwedeng itilt o buksan na parang bintana. May 64 color ambient lighting din ito para sa customizable lighting mood sa loob at digital driver display na 8-inch multi-information display para sa magandang readout ng driver. Ang Destinator ay mas advanced din talaga sa ilang mga modelo ng brand dahil sa dami ng mga safety and security features nito. Nilagyan kasi ang modelong ito ng Mitsubishi Motor Safety Sensing o ADAS. Kasama na dito ang Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, may Auto High Beam at Lead Car Departure Notification. Mga advanced at makabagong safety features na wala pa sa ibang modelo ng brand na magbibigay ng karagdagang safety features sa mga occupants nito. Nilagyan rin ito ng 360-degree multi-around view monitor para sa buong paligid nitong kotse na malaking tulong para sa mga pagpapark at pagpapaatras nito lalo na sa masisikip na parkingan. May 6 na airbags sa interior para sa dagdag na proteksyon ng mga pasahero at may kasamang anti-lock braking system, electronic brake force, brake assist para sa reliable braking. Sinamahan din ito ng electronic stability control plus traction control para sa mas stable na pag-handle sa slide o sa liko o kahit bigla kang mapa-offroad. At katulad ng marami, ang Destinator ay nakakuha rin ng mas mataas na 5-star rating sa Asian NCAP sa ginawang test upang masuri kung gaano ito kaligtas. Gumagamit itong bagong 7-seater ng brand ng makabagong connectivity features na Mitsubishi Connect telematic system na kung saan pwede mo i-connect ang smartphone para i-monitor itong sasakyan o i-lock at i-unlock gamit ang cellphone o di naman kaya i-pre-cool ang cabin o paganahin na kagad ang aircon kahit hindi ka pa nakakasakay dito gamit ang phone. Itong Destinator ay gumagamit rin ng mga driving mode features gaya ng normal, wet, gravel, mud at tarmac mode para sa iba't ibang gamit at kondisyon ng daanan na tatahakin ito. Nilagyan rin ito ng active view control system para sa mas mahusay na stability at control lalo na sa liku-likong daan. Samantalang ang mga suspensions nito ay gumagamit pa rin ng max person strut at rear torsion beam na may kasamang mataas na ground clearance na 244mm. Pinapagana itong Destinator ng 1.5 liter turbocharged 4-cylinder Mavic engine na nagbibigay ng 163 horsepower at 250 Nm ng torque na ikinabit sa CVT type transmission at mas smooth na acceleration. Kaya naman umaabot sa bilis na 180 ang nagagawa nito at kumonsumo ng 18 to 22 km per liter. Dito sa Pilipinas ay tinatayang magkakahalaga ito mula sa estimated price na 1.3 million pesos hanggang 1.9 million pesos. Number 3, ang Omoda C5 2025. Kakalabas lamang din ito sa Philippine market. Isang high-tech at kakaibang sasakyan na nagkakahalaga lang mula 998,000 hanggang 1.1 million pesos. Itong Omoda C5 ay isang makabagong larawan ng mga moderno at napapanahong mga sasakyan dahil sa mga dala nitong katangian gaya ng kakaibang disenyo sa exterior, mas kumpletong gamit sa interior at perpektong performance kahit sa city at highway driving. Ang Omoda C5 ay may dual 10.25-inch display sa loob. Isa para sa instrument cluster sa driver at isa naman para sa infotainment system na nagsisilbing libangan ng mga pasahero nito na may kasamang connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. May voice control command system din ito para sa klima, driving mood at iba pa. Meron din itong wireless charging pad na may 50 watts wireless charging pad system. May 8 speaker na Sony sound system ito at may sport bucket seat ayon sa Omoda site. Ang interior lighting system nito ay nasa 64 color ambient multicolor lighting system na nagbibigay ng mas komportableng pakiramdam. Ang aircon system naman nito ay may dual zone climate control plus rear air vents at may malaking rear storage space pa na may 386 liter ang capacity. Pinapagana itong Omoda C5 ng 1.6 liter turbocharged naka-inline 4 gasoline engine na kayang gumawa ng 156 horsepower at 5,600 RPM
at 230 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Tumatakbo ang modelong ito sa bilis na 175 km/h at kumukonsumo ng 14 km per liter. At bukod pa dyan, itong Omoda C5 ay nilagyan rin ng mga advanced safety sense suit gaya ng ADAS system na may kasamang adaptive cruise control, forward collision warning at AEB o Autonomous Emergency Braking. Isang safety features na kung saan pag may biglang tumawid sa kalsada o di naman kaya biglang huminto ang sasakyan sa harapan mo at hindi ka kagad nakatapak ng preno, ay automatic namang mag-a-apply ng preno itong sasakyan sa tulong ng makabago at pinalakas na sensor nito. May lane departure warning na rin ito at lane keeping assist, at may auto low at high beam switching depende sa hinihingi ng kalsada. Nilagyan rin ito ng 6 na airbags sa interior at may rear camera para sa ligtas na pagpapark, kasama ang electronic parking brake, ABS sensor at EBD na suporta sa braking features nito. Mabibili mo ito sa pinakamurang halaga na 998,000 pesos lamang hanggang sa 1.2 million pesos sa Pilipinas. Number 2, ang Hyundai Stargazer 2025 model. Inilabas na kamakailan lang ang pinakabagong modelo ng Hyundai Motors sa merkado, ang magiging pambato mula sa MPV car category. Isang sasakyan na kaya magsakay ng 7 tao, may 5 pintuan at mas maraming pakinabang. Ang makabagong facelift design ng modelong ito at kakaibang disenyo ay pinagsama para sa bold, smarter at powerful presence na talaga namang mas magugustuhan ngayon ng maraming pamilya na naghanap ng ligtas, convenient, malakas, komportable at makabago at mas affordable na 7-seater. Na kung dati ang Stargazer ay medyo mabait tingnan, ngayon ay naging masungit ito dahil mas naging rugged ang modelo sa pagkakaroon ng crossover inspired design na may pagka-SUV ang datingan. Mas pinataas ang hood at pinalaki ang grille, kaya mas kitang-kita rin ang pagiging brusko ng modelong ito, na sinamahan pa rin ng full LED lighting system na headlamp, daytime running lights, fog lamp at mas makantong hugis na front end, na kung saan sinamahan na rin ng mga wheel arch garnish, side seal, roof rails na kayang kargahan ng hanggang sa 100 kg. May bagong alloy wheel mags at mas malaking gulong na 17-inch na nagpataas din ng ground clearance size nito na umabot ngayon sa 195mm, na kung saan ibinibida rin ng brand ang makabagong disenyo at modernong interior features nitong 7-seater MPV car na mas advanced pa raw sa ilang mga brand competitor nito, gaya ng pagkakaroon nito ng mas maluwag na interior cabin na may pagpipilian na infotainment screen size mula sa 8-inch hanggang 10.25 inches, na sinamahan na rin ng mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto na may kasamang mas malaki ring digital instrument cluster para sa driver na may sukat na 10.25 inches. Ang mas modern at makabagong modelong ito, bagamat napakamura, ay nilagyan na rin ng wireless charging pad para mas convenient, kasama ng iba pang mga features gaya ng Bose sound system, push start button, electric parking brake at mas malaking extra rear storage space para sa mga gamit. Itong bagong Stargazer ay may makabago ring connectivity features na tinatawag na Blue Link na nagbibigay pa ng ilang access ay ng maintenance recommendation, last parking position at mga navigation. May 6 na speaker na rin itong modelo at may kasama pang mga charging ports para sa mga passenger. At bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng driving modes features, pagpapalakas palalo ng performance level nito. Ayon ang Eco, Normal, Sport at Smart na magagamit rin sa iba't ibang road condition, na sinamahan rin ng mga bagong safety at driver aids gaya ng pagkakaroon nito ng parking sensor sa front and rear. Nilagyan na rin ito ng bagong Hyundai Smart Sense na isang makabagong suit na magagamit sa pang-araw-araw na kaligtasan, lalo na kung mga biglaan, di inaasahan at hindi maiiwasang panganib sa loob ng kalsada. Ang mga safety features na ito ang tutulong kahit papano na magligtas sa mga pasahero, gaya ng pagkakaroon na nito ngayon ng adaptive cruise control na isang advanced na bersyon ng cruise control system na automatikong nag-a-adjust ng bilis nitong sasakyan upang mapanatili ang ligtas na distansya sa mga kasabayan sa harap at likod, na kahit hindi mo kagad matapakan ng preno o mag-acceleration ay kusa pa rin itong gagaya sa galaw ng mga sasakyan na nasa unahan nito. Nilagyan na rin itong bagong Stargazer ng blind spot warning at lane keeping assist na sinamahan pa ngayon ng steering wheel control. Isang maaasahang features lalo na kung bigla kang mapapakurbada o bigla kang mapapaliko o kaya naman bigla mo itong maidadaan sa mga off-road na kondisyon, ay
mapapanatili pa rin ang stability, magandang handling at maneuverability. May parking distance warning na rin ito at meron na ring rear camera na para sa ligtas at maayos na pagpapark. Pagdating naman sa makina, itong bagong Stargazer 2025 model ay pinapagana ng SmartStream G1.5 liter natural aspirated gasoline engine na kayang gumawa ng hanggang sa 113 na horsepower at 6,300 RPM, habang ang maximum torque nito ay umaabot naman ng 144 Nm sa kada 4,500 RPM. Available rin sa bagong Stargazer ang makabagong transmission type at tinatawag na IVT o Intelligent Variable Transmission. Ang bagong IVT transmission ay para ring CVT transmission, pero mas smart o mas advanced ito sa CVT type na ginagamit sa ilang mga modernong sasakyan gaya nitong bagong Stargazer 2025 model, na ang resulta ay nagbibigay naman sa bagong modelong ito ng mas mabilis at mas malakas na acceleration na kung saan hindi ka rin bibitinin kahit sa matatarik na kondisyon. Isa ba sa mga benefits nitong IVT transmission ng Hyundai Stargazer ay ang pagiging mas responsive din ito. Mas komportable at mas tahimik din ang andar ng makina kapag naka-IVT transmission, at ang pinakamahalaga ay ang matatag na maintenance at low cost. Sa madaling salita, ang bagong IVT transmission na ginamit dito sa bagong Hyundai Stargazer 2025 model ay magbibigay sa driver, car owner at mga passenger ng magaang, matipid at tuloy-tuloy na takbo sa napakagandang performance na nagagawa nito. Kaya naman, ayon na rin sa ilang mga nakatalang ulat mula sa mga nakagamit nito, itong bagong Stargazer ay kayang umabot ngayon sa mabilis na 190 to 195 km per hour at kaya rin itong kumonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 16 to 20 km per liter na average fuel consumption, na mayroong 45 liters na fuel tank, kaya malayo-layo na rin ang mararating gamit itong bagong Stargazer 2025 model. Well, magkano naman ang kabuuang presyo nito? Sa kasalukuyan, ito ay umaabot ngayon mula 1 million pesos hanggang 1.3 million pesos. Toyota Active 2025. Papatapos na naman ang 2025 pero marami pa rin sa atin ang naguguluhan kung ano nga bang sasakyan ang dapat bilhin sa taong ito na makakasulit ka sa pangmatagalang biyahe, katipiran kumonsumo at mas abot kayang presyo. Kaya naman ang Toyota brand ay naglabas na naman ng kanilang pinakabagong sasakyan na Yaris Active 2025 model. Itong Toyota Yaris Active 2025 ay ang bagong subcompact sedan model na ipinakilala bilang bahagi ng modernisasyon ng line-up ng Toyota brand sa buong Asia. Kasamang inaasang pagdating nito ngayong taon daw dito sa Pilipinas. May mga teaser kasi na inilabas ang Toyota Motor Philippines o TMP na nagpapahiwatig na ang Yaris Active 2025 bago matapos ang taong ito ay mabibili na dito sa Pilipinas. Ang modelong ito ay hindi lang basta subcompact sedan, ito ay may makabagong makina na sinamahan ng hybrid powertrain para makapagbigay sa mga consumer ng katipirang kumonsumo at mas malakas na performance level. Pagdating sa disenyo nito, itong Yaris Active ay may modernong design ng sedan body. Napaka-elegante ng aerodynamic profile at mukhang sporty. Nilagyan rin ito ng ilang pang elements gaya ng dark chrome upper grille at metallic gray lower grille para mas magmukhang premium ang front end design nito. Isa sa mga nagpapatikas ng dating ng sasakyan na ito ay ang pagkakaroon ng 16-inch alloy wheels na mas malaki kumpara sa ilang mga sedan bilang standard features din ito. Ang modelong ito ay mas malaki kumpara sa Vios na may kabuang haba na 4,425mm at lapad na 1,740mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,620mm at may taas na 1,475mm na nagbibigay ng mas maluwag at komportableng interior cabin. Ang maganda pa rito, sa bagong Yaris Active 2025, ito na siguro ang magiging kauna-unahang hybrid sedan ng Toyota brand na mas mura lang ang presyo. At pagdating naman sa interior, ilan sa mga inaasahang available na features sa modelong ito ay ang pagkakaroon nito ng mas malaking infotainment system o touchscreen monitor na may sukat na 10.1 inch na nilagyan rin ng mga modernong connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto compatibility kasama ang wireless sa HEV variant. Meron din itong wireless charging pad para talagang mas upgraded sa karamihang sedan
At ang aircon system din nito ay may auto climate control plus rear AC ventilator para mas maging komportable palalo ang pagsakay. Of course, naka-keyless entry na rin ang modelong ito plus push start. Ngunit may ilang variant din daw naman na ilalabas na mga naka-manual key pa lamang. Itong ATV Yaris mga kaibigan ay gumagamit rin ng adaptive cruise control system na isang advanced driver assistance system na talaga namang mas magpapaagaw pa ng pansin sa maraming car buyer. Ito ang sistema na kung saan ay otomatikong pinapanatili nito ang bilis ng sasakyan at kumukontrol ng distansya mula sa sasakyan na nasa unahan mo. Para itong mas matalinong bersyon ng cruise control. Gumagana ang sistemang ito sa itinakdang bilis, halimbawa nasa 100 km per hour, gaya ng karaniwang cruise control, na kung saan kahit bitawan mo na ang manubela at hindi mo natapakan ang gasolina, ay automatic pa rin itong aandar sunod sa takbo at bilis ng sasakyan na nasa harap mo. At bukod pa dyan, ilan pa sa mga ipinagmamalaki nitong safety features mga kaibigan ay ang pagkakaroon nito ng Vehicle Stability Control System, na kung saan napapanatili nito ang takbo ng sasakyan kahit bigla mong maidaan sa mga pakurbadang kalsada o kaya naman sa mga biglaang lubak na klase ng kalsada. Nagbibigay rin ito ng mga babala at sensor para mas mapanatili ng driver ang mas maayos na pagmamaneho. At ang mas maganda pa rito ay napakarami ng airbags na nakakalat sa loob nito para mas ligtas ang mga pasahero lalo na sa mga banggaan na hindi inaasahan. Gumagamit rin ito ng anti-lock braking system sa 4 na gulong at electronic brake force distribution para suportahan ang mas maayos na pagpipreno lalo na sa mga emergency braking. Ang Toyota Yaris Active 2025 ay naglalaman rin ng mas advanced na safety features na Toyota Safety Sense TSS. Isang makabagong safety system ng Toyota na may kasamang mga driver assist gaya ng lane keeping control, pre-collision system at iba pa. Gumagamit rin ito ng blind spot monitoring system na nagbababala sa driver kapag may sasakyan sa blind spot sa gilid nito para maiwasan ang aksidente kapag nais mong mag-overtaking. Meron din itong rear cross traffic alert. Kapag namang paatras ka ay inaalalayan nito ang sasakyan sa mga paparating na sasakyan sa likuran na hindi makikita sa side mirror upang maiwasan din ang makaatras o mabangga sa likuran ang mga sasakyan na paparating. Nilagyan rin ito ng panoramic view monitor system o 360-degree camera na kauna-unahan lang sa Toyota sedan na magkakaroon nito. O ito ang kauna-unahang sedan na magkakaroon ng 360-degree camera pag nagkataon. Well, yan siguro ang unang i-check natin kapag opisyal na ngang dinala ito dito sa Pilipinas. Ang front and rear bumper din ito ay may mga sensor para ma-alerto rin ang driver kapag may mga obstacle na matatamaan kung magpapark ka. At syempre hindi lang yun mga kaibigan, dahil itong sedan ay sinamahan na rin ng hill start assist control na umaalalay naman sa mga patarik na kalsada o mga paakyat na kondisyon ng kalsada para kahit bigla kang mapa-stop o mapahinto sa mga ganong kondisyon ay hindi ito basta-basta aatras o bubulusok pababa ng kalsada. Meron din itong seatbelt warning at mga seatbelt sa kada upuan kasama ang child safety locks nito na may ISO fixed child seat mount na rin. At itong pinaka-the best dyan, pag-usapan naman natin ang buwang detalye ng makina nito. Ang ATV Yaris 2025 ay may 3 klaseng makina na pagpipilian. Ang pinakamababa dito ay ang 1.3 gasoline engine, ang sumunod ay ang 1.5 gasoline engine, at ang pinaka-top end variant nito ay ang Active hybrid electronic vehicle na may 1.5 engine na rin. Gumagamit rin itong sasakyan ng inline-4 dual overhead cam 16 valve with dual VVTi para sa mas magandang performance. Kasama ang electric motor plus lithium-ion battery na nagbibigay dito ng pangkaragdagang lakas sa electricity power at katipiran na rin sa konsumo ng gasoline. Mula sa pinakamababang variant ay gumagawa ito ng 98 horsepower hanggang sa pinakamataas na klase nito na hybrid engine na gumagawa naman ng 111 horsepower na capacity. Samantalang ang maximum torque ay mula sa 123 Nm hanggang sa pinakamataas na umaabot ng 141 Nm ng torque. Ang mga modelong ito ay kinabit sa alinmang manual, 5-speed transmission at CVT type na klase. Samantalang ang top-end variant nito
ay gumagamit ng makabagong ECVT type na transmission para sa mga hybrid electronic vehicle lamang. Meron din itong Toyota Yaris na 42 liters na fuel tank capacity para sa mga low-end variant. Samantalang mga top-end variant nito na naka-hybrid ay may 36 liters lamang na fuel tank capacity. At ang pinaka-highlight sa bagong Toyota Yaris Active 2025 model na isa nga sa nabanggit natin sa intro pa lamang ay ang fuel consumption level nito. Dahil talagang hindi ka panipaniwala mga kaibigan, itong sedan kasi ay kayang kumonsumo mula 25 km per liter hanggang 30 km per liter, na kung tutusin ay halos katulad na lamang ito kumonsumo ng mga motorsiklo. Well, ano naman kaya ang top speed nitong Toyota Yaris? Umaabot daw sa 160 km mahigit ang kabuuang bilis na nagagawa nito ayon sa mga source mula sa Thailand. Kaya naman kung nagbabalak kang bumili ng isang makabagong sedan ngayong taon na pwede na rin sa 5 miyembro ng pamilya, baka itong Toyota Yaris Active HEB 2025 model na ang para sa iyo. Sa kasalukuyan itong Yaris Active 2025 ay nasa Pilipinas na at wala pang official launch sa mga dealer branch nito para maibenta na rin sa merkado, na maaaring ngayon ding taon o bago matapos ang taong ito ay ilalabas na rin itong bagong modelo. At pag-usapan naman natin ang magiging kabuuang presyo nito kung sakaling ibebenta na nga dito sa bansa. Ito ay may estimated price mula 900,000 hanggang 1,190,000 pesos para sa pinaka-top end variant na naka-hybrid powertrain. Well, ang presyo na yan ay hindi pa opisyal at maaaring magtaas pa depende sa mga dealer branch nito. Well, kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng inyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Ilalagay ko na rin ang next sedan ng Toyota Motor Philippines na narito sa Pilipinas na mas maganda ring pagpilian kung naghahanap ka ng mas matipid na klase ng sasakyan.